mapagpala, masaya at maulang hapon sa ating lahat. Pakikalabit nga po yung mga katabi nyo at sabihin nyo sa kanila, you are blessed. Blessed tayo kasi nandito tayo ngayon sa tahanan ng Panginoon. Amen? Kaya ang lahat ay inaanyayahan kong tumayo at bigyan natin ng isang malakas na palakpak ang ating Panginoon. Parang mahina yata. Isa pa malakas na palakpak. Ang lahat ay inaanyayahan kong tumitig sa mga oras na ito at damhin natin ang presensya ng ating Panginoon. Oh, we bless your name, our Father. Patuloy ka naming itinataas, O God. Patuloy naming inihahayag, Panginoon, ang iyong kadakilaan, katapatan, at kabutihan sa aming mga buhay. Lord, thank you for the privilege, O God. Thank you for the freedom that we have tonight, Panginoon. Na muli, O God, dinala mo kami sa lugar na ito, Panginoon, upang ikay purihin, sambahin, dakilain at pasalamatan sa espiritu at katotohanan. Lord, salamat, Panginoon, na hindi naging hadlang ang anumang mga pinagdadaanan na problema ng bawat isa, O God. Even ang masamang panahon ay hindi naging hadlang, Panginoon, upang kami, O God, ay makarating sa lugar na ito. Salamat, O God, sa iyong pag-iingat sa bawat isa sa amin, Panginoon. At sa muli naming pagsisimula, Panginoon, ang gawaing ito, Panginoon. Lord, patuloy po kami, Panginoon, na humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkakasala, sa lahat ng aming mga pagkakamali, sa lahat ng aming mga pagkukulang sa iyo, aming Panginoon. Even, O God, Panginoon, yung mga pagkukulang, pagkakamali na nagawa namin sa aming kapwa, Panginoon. Lord, linisin mo po kami, Panginoon, ng iyong banal na dugo, Panginoon. Make us white as a snow again, Panginoon. Lord, nais naming makita ka, Panginoon, marinig at maranasan sa mga oras na ito, sa buong gawaing ito, Panginoon, patuloy, O God, na ikaw ang siyang maitaas at maihayag. Let your holy presence, O aming Panginoon, ang patuloy na pumuno sa aming mga puso, sa aming mga isip, sa aming mga kaluluwa. Holy Spirit, we are inviting you to come over. Fill this place with your presence, O Holy Spirit. Come and be with us today, O Holy Spirit. Patuloy kaming dumadalangin, Panginoon, ang iyong presensya, Panginoon, sa mga oras na ito. Patuloy, O God, na kami nauuhaw sa iyo, Panginoon. Patuloy ka naming makita, Panginoon. Patuloy naming marinig through your words ang mga bagay na gusto mo pong malaman namin, Panginoon. At ang mga salitang ito'y patuloy, O God, na mag-umapaw sa aming puso, Panginoon. Maging patnubay at gabay namin, Panginoon, habang kami, Panginoon, ay nandito sa lugar na ito, Panginoon. Nandito sa mundong ito, Panginoon. Patuloy naming malakharan, Panginoon, at maihayag sa lahat ng taong makakasalamuha namin ang mga salita, Panginoon, na maririnig namin sa hapong ito, Panginoon. Maraming salamat, O God. Thank you for being our Savior, O Jesus. Thank you for everything that you are, Panginoon. Tunay na pagpapala ka, Panginoon, sa aming buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy naming itinataas, Panginoon, ang iyong matamis na pangalan sa lahat, O God. Patuloy namin, Panginoon, na itinataas ang iyong pangalan, Panginoon. Idedeklara, Panginoon, na ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat at makapangyayari sa lahat ng bagay. Sa iyo po, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, pagdakila, pagsambat, pasasalamat. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen and Amen. Isang malakas na palakpak po muli sa ating Panginoon. Amen po. Bigyan nga po ulit natin ng the best na palakpak ang ating Panginoong Jesus. Come on po yung malakas po na palakpak. Yung palakpak po ng pagsamba. Yung palakpak po ng pagpupuri. Yung palakpak po ng pasasalamat. We praise you, Lord. We thank you today. We glorify you, Lord. We thank you, Jesus. Come on, patuloy po nating palakpakan ng ating Panginoon as we praise His name. We are free to dance. Hallelujah. We praise your name, Lord. Hallelujah.
Patuloy po nating itaas ang ating mga kamay as we give thanks to Jesus. Habang ang ating mga kamay po ay nakataas, pinapasalamatan natin ang ating Panginoon sa kanyang kabutihan, sa kanyang pag-ibig, sa kanyang buhay na kanyang binigay upang tayo ay maligtas, upang tayo ay makasamba. We thank you, Lord. This is our response, O Lord God, sa iyong mga ginawa, O Lord. This is our response, O Lord, our worship, O Lord God. This is our response, O Lord God, for all that you have done in our lives, O Lord. We worship you today. We worship you, Lord. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. We once was lost,
Salamat po, dakilang Diyos, sa oras pong ito. Dalangin po namin ng patnubay ng banal na Espiritu Santo ay patuloy na sumaamin. Ang mga salita mo ay aming papakinggan galing sa banal na Espiritu Santo. At ang bawat isa ay iyong pagpalain ngayong pong gabing ito ng iyong banal na dugo. At lalabas kaming punong-puno, Panginoon, ng liwanag mo. Nalalabas kami sa iglesyang ito puno ng kapatawaran mo. Nalalabas kami ng puno ng pag-asa sa buhay. Nalalabas kaming pinagpala mo, Panginoon. Purihin ka at sambahin, dakilain ka noon, ngayon at magpakailanpaman, at ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Praise God. Magandang gabi po sa bawat isa po sa atin sa mga oras na ito. Praise God. Hello po sa kay nanay from ano pa po yata, ano? Si nanay, glory to Jesus. Excited na po ba tayo ngayong oras pong ito upang pakinggan ang salita ng Panginoon? Tignan po natin ang litratong ito, ang picture na ito, ang image na ito. Ayan, isa po siyang kulungan. Ano po? Next. Sa kulungan na yan ay meron pong nakakulong. Yan. Sa buhay po natin, dito sa mundong ito, kinukulong ang isang tao, nakukulong ang isang tao dahil sa kasalanan. Dahil may batas po ang bansa, ng bawat bansa, ay may mga batas, at kapag ikaw ay lumabag sa batas, sa utos, mararanasan mo ang sentensya o ng kapangyarihan ng batas. At karamihan po ay nakukulong. Ano po? Sa spiritual po ay meron din po tinatawag po sa buhay po natin ng kulungan. Bagkus ang purpose nga ng Panginoon nung siya po'y napunta po dito is to set the captives free, upang palayain ang mga taong bilanggo. Ano po ang tinutukoy ng Panginoon? Bilangguan po ba sa Muntinlupa? Bilangguan po ba sa Iwahig? Bilangguan po ba sa iba't ibang probinsya? Ito pong bilangguan na ito ay hindi lamang po ito sa bilangguan sa loob po ng mga kung saan nandoon po yung mga brigada na tinatawag, nandoon yung mga kulungan. Galing po ang kulungan mga nakaraang araw, noong Thursday. Nangaral po ako ng salita ng Diyos dyan po sa City Jail ng General Trias. Galing po ako doon, nangaral po ako. At marami pong mga kaluluwang nandoon na nakulong. At sila'y nakaranas po ng pag-ibig ng Diyos. Yung message na puno ng pag-asa ay kanilang napakinggan at iyakan po yung mga tao doon. Sila'y napagpala, sila'y na-bless sa mensahe ng Panginoon. Kaya palakpakan po natin ang Panginoon. But our message or our topic today is repentance. Pakisabi nga po, repentance. The most important message in the world na hindi na po minsan napapangaral sa mga churches ay ang repentance. Sa Tagalog po, yung pangangaral ng pagsisisi. Pangangaral ng pagsisisi. Alam niyo po ba, ang Panginoong Jesucristo, sa Matthew chapter 3 verse 2 Amplified Bible, AMP, magimpan po nila Bautista, ang mga propeta at mga lingkod ng Panginoon, ito po yung bitbit nilang mensahe nung unang panahon. Repent, change your inner self. Yan po ang meaning ng repentance. Repent, change your inner self, your old way of thinking, regret past sins. Live your life in a way that proves repentance. Seek God's purpose for your life, for the kingdom of heaven is at hand. So ang ibig sabihin po nito, nangaral ang Panginoong Jesucristo, nangaral sila Juan Bautista, nangaral ang mga lingkod ng Panginoon nung unang panahon, 2,000 years ago. Ang bitbit nilang message is repentance. Repent, repent. Ang ibig sabihin, magsisi kayo. Magbagong buhay na kayo. Ang inyong mga nakaraan ay inyo ng pagsisihan at magbalik loob kayo sa Diyos. Yun ang bitbit na message nung unang panahon. At yung mga nasa kulungan, mula po yan sa pinakamataas mong kulungan po kasi sa bating bansa, yung Muntinlupa.
Sa loob ng Muntinlupa, mayroong tinatawag na medium. Sa Muntinlupa, sila po yung mga sinentensya na po ng malalang mga kaso. Mga kaso na ito. Dati po meron po tayong death penalty sa ating bansa. 1961, si Baby Ama ay siya po yung nasampulan kasama ng mga ilan niyang kasamahan. Ano po? Na mga inmates, mga preso po ito. Mga prisoners na nasintensya noong 1961. Pagkatapos po nun, dumating naman po sa panahon na si Leo Echegaray, kung kilala nyo po siya, noong 1999, siya po ay little injection naman po. Sapagkat sa panahon po ng Fidel Ramos, ay ibinalik po yung death penalty. Kasi nawala po yung death penalty po sa ating pong bansa. Ngunit grabe po yung kasalanan ng kasamaan noong 2003, kaya isinulong na naman po sa ating bansa po yung death penalty. Kaso hindi na po silya elektrika. Sapagkat si Baby Ama, silya elektrika. Ang Panginoong Jesucristo ay ang sa Golgotha, ay ang krus ng Kalbaryo. Kasama ng nasa kaliwa, kasama ng nasa kanan, crucifixion. Sa panahon nila Jesus, ang death penalty is crucifixion. Sa panahon naman po natin, ng panahon ni Marcos, ay ang silya elektrika. Ano po? Pagkatapos po nun, panahon ni Joseph Estrada, ay kanya pong inaprobahan yung tinatawag na death penalty ng lethal injection. Yun nga po sa Echegaray nga po yung nasampulan po dyan. Ano po? Then dumating po naman po sa panahon ni Gloria Macapagal 2006, ay ito po ay pinutol sa ating bansa. Pinutol na po ang death penalty. Until now, wala pa rin pong death penalty na isinusulong ng iba na gusto na muling ibalik ang death penalty dahil po sa nangyayaring mga krimen sa panahon ngayon. Pansinin po ninyo, pag nagkasala dahil nagkasala sa batas, nakukulong. Tayo pong mga lasalaya, sabi nga po ni Dolphy Jr., na nakulong po ng maraming taon na anak po ni Dolphy, na isang komedyante, king of comedy, ang kanyang panganay na anak, si Dolphy Jr., ay nakulong. Nung siya po ay nakulong, doon po niyan naranasan ng lahat ng uri ng mga droga. Heroin, yung kanyang tinitake. Dati, parang sigarilyo lamang sa kanya yon. Pagkatapos po nun, para mas lumala, higop na. Pagkatapos ng higop, medyo bumababa na yung tama, turok na. Pagkatapos ng turok, sa ugat na. Pagkatapos po nun, halos nalalaplos na po ang kanyang mga balat. Siya po yung nasa kubol. Ano po? Sa Muntinlupa o sa mga preso, may mga tinatawag po ng mga commander. Doon po sa preso na yon, mataas po ang tungkulin mo, katungkulan mo pag ikaw ay commander. Hawak mo ang mga mayores na tinatawag mga mayor. Sa loob po ng mga sa preso, akala po natin walang disiplina doon. May mga disiplina sapagkat mayroon po silang tinatawag na Magna Carta. Ang Magna Carta, para po siyang 10 utos. Sa spiritual, may 10 utos. Doon po sa kulungan, may Magna Carta. Kapag sinuway mo ang Magna Carta, mayroon po silang tinatawag na tatakalang kanila. Ang takal po sa kanila ay para pong ganito, dodoble po yan. Pag walang cross na, wala pong dito. Ganyan lang po siya. Ayun yung may cross, pak! Di ba? Talaga siguro magsisisi talaga sila, no? Pag ano. So, dalawa po nito, yan. Takal po ang tawag. Ang batas po sa kanila, for example, nangutang ka. Monday nangutang ka, Tuesday nangutang ka. Ang bayaran po niya, singilan araw ng linggo. Kapag ikaw po ay hindi po nakabayad, tatakalang ka. At marami pong kinakatakutan ang takal. Ano po? Mula sa pagiging commander, pag pumasok ka po kasi doon, kung bakit maraming mga grupo, kung naririnig nyo na yung grupo ng komando, grupo ng Sige-Sige Sputnik, grupo ng Bahala na Gang, grupo ng mga Batman, ng mga Ilocano, ng Batang Mindanao. Iba-iba po yan, ano po, Batang City Jail na tinatawag. Pagpapasok ka doon, kapag wala kang tatak, kailangan mong magkaroon ng tatak para kahit papano merong kang kapit. Hindi ka masyado parurusahan sapagkat pag ikaw ay walang tatak, dadalhin ka sa salitang kwerna. Ikaw ay magiging kwerna. Ano po? May mga promotion din po doon. From kwerna, wala kang tatak hanggang sa papasok ka,
magiging bastonero ka, na tinatawag ng bastonero, ikaw yung tagapamalo. Pwede ka naman maging advisor doon. Pwede ka naman buyonero, sa banyo ka. So, may mga nangyayari at kaganapan sa presinto, sa loob ng presinto. At based sa experience ni Dolphy Jr., meron pa daw pong mas malaking kulungan, higit pa sa kulungan ng Muntinlupa. Alam niyo po kung ano yon? Sa labas. Ang mundo. Ang matinding kulungan. Sapagkat mas maraming nakakulong sa labas kayo sa loob. Paano, pastor? Kulungan ng hinanakit at galit at puot. Kulungan ng pornografiya. Kulungan ng mga bisyo. Kulungan ng mga gawa ng laman. Ang purpose ni Jesus to set the captives free. Naparito si Jesus sa mundong ito upang ipangaral ang pagsisisi, sapagkat sa pagsisisi nandoon ang kalayaan. Bigay ko halimbawa. Bakit may tinatawag sa kulungan na parol? Alam niyo po yung word na parol sa kulungan? Pag binigyan ka ng parol sa kulungan, so ibig sabihin nagpapakita ka na nagsisisi ka na sa kasalanan mo. Nagpapakabait ka na, nagpapakabuti ka na. Kaya binibigyan ng parol. Sa panahon ni Gloria, lifetime imprisonment. Until now, meron po tayong ganung batas. Lifetime imprisonment, hindi na po death penalty. Ngayon ay ito. Kahit lifetime imprisonment, katulad ni Dolphy Jr., o tinatawag na at iba pang mga nakulong, ano po, kapag nakitaan sila ng pagsisisi, hindi na nila ginagawa yung dati nilang ginagawa nung sila ay nasa labas na punong-puno ng bisyo sa buhay. Binibigyan sila ngayon ng parol kasi nagpapakabait na sila. At doon, after mga ilang years, nagkakaroon sila ng chance para makalaya. Papasok doon ang tinatawag na paglaya. Kalayaan. Makinig ang may pandinig. Bakit ito ang mini-message ko po sa inyo? Sapagkat may mas matinding kulungan kaysa kulungan sa loob. Ang kulungan kung ano ang nagpapahirap sa iyo ngayon. Kulungang kinakailangan mong lumaya. Pero hindi ka lalaya malibang ikaw ay magsisi sa iyong mga nagagawang kasalanan. Pansinin niyo po. Tingnan niyo po. Bakit yung iba sinasabi nila may Jesus Christ naman ako, born again naman ako, Christian naman ako, pero bakit parang hindi ako lumalaya sa mga ginagawa kong kasalanan? Meron po isang lingkod ng Panginoon, may isang service, may isang gawain. Meron po siyang katabi niya po yun, nagpa-altar call po yung pastor, pumunta po siya sa harapan, at pagpunta niya po sa harapan, ay grabe yung presence ni Lord, iyak siya ng iyak, at pagka-iyak niya, nagsisi siya sa kanyang mga kasalanan. Ikakilalan po niya yon, yung tao na yon, makasalanan yon, nagulat siya, instant, nung nag-altar call, nakapagbagong buhay yung katabi niya, nakakilala niya. Samantalang siya, na matagal ng Kristiyano, 2 years and a half na po siya, yung kanyang bisyo, hindi niya masuko-suko. Samantalang, meron naman siyang Jesus, nagpipray naman po siya, nananalangin naman po siya, grabe naman ang prayer niya sa Panginoon, walang transformation nangyayari sa kanya, bagamat may Diyos siya. Naniniwala po ba kayo, hindi lahat po ng may Diyos ay nagbagong buhay? Amen? Hindi lahat na so-called religious ay transform ang buhay. Hindi lahat. Hindi lahat transform ang buhay na porket religyoso ka, palasimba ka, transform ka. No, hindi po. Hindi po lahat ganon. Sapagkat ito pong nagpapatutong ito na isang lingkod ng Panginoon, na-experience niya na ilang taon po siyang bilanggo ng bisyo. Naiinggit nga siya sa iba, sapagkat nakapagbagong buhay agad, nakarinig ng word of God, altar call, nagsisa kasalanan, tanggal ang bisyo. Samantalang siya ilang taon. Pray siya ng pray. Sinisisi niya na nga ang Diyos eh. Lord, bakit ganito? Nagsisimba naman ako, nag-church naman ako. Kumikilala naman ako sa'yo, nananalig naman ako sa'yo. Pero, bakit hindi nababago yung buhay ko? Eh samantalang, ang Panginoong Jesucristo ay may kapangyarihan upang magbago ng buhay ng tao.
Kino-question niya, bakit hindi niya makaranasan ang pagbabago? Sumagot ang Diyos sa kanya sa loob ng maraming taon niyang paghihintay sa tanong niya. Ano po sagot ng Panginoon? Kasi gusto mo pa yung ginagawa mo. Ulitin ko, yung word na, kasi gusto mo pa yung ginagawa mo. Tapos nun, gusto ko pa ginagawa ko, kasi alipin po siya ng sigarilyo eh. Lakas niya mga sigarilyo, 3 packs yata a day or ganyan. Parang si Dolphy Jr., 3 packs a day yan. Lakas. Ngayon, meron po siyang stick sa katawan niya. Nung sinabi ni Lord yon, kasi gusto mo pa yung ginagawa mo. Meron pa siyang stick. Kuha niya ngayon. Eto ba ang dahilan? Kasi sinabi ni Lord, kasi gusto mo pa. Kaya hindi ka makalaya-laya kahit may Diyos ka. Hindi ka makalaya-laya. Hindi natatransform ang buhay mo kasi gusto mo pa yung ginagawa mo. Gusto niya nga yun. Anong ginawa niya sa harap ng Panginoon? Bang! 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 Simula nun, lumaya siya sa bisyo. Lumaya siya. Yung pala mga kapatid, di ba sa kulungan, kapag nagsisi ang isang taong nakaranas ng hatol at kung bakit siya nakulong, sapagkat siya'y nagkasala, parang tayo, pag nagkakasala tayo, nakukulong po tayo, spiritual bondage ang tawag. Nakukulong po tayo, bunga ng ating nagawang kasalanan. Kaya pagka nagawa ka ng kasalanan, automatic bigla kang parang pumapasok sa kulungan. Kasi merong spiritual, meron po tayong law. Meron pong utos ang Diyos. Ulitin ko. Sa mundo, pag nahuli ka ng pulis, may utos, bawal to, nagawa mo yung pinagbabawal, automatic, daling ka. Amen? Sa spiritual, dahil walang nakakakita ng ginagawa mo, walang mga pulis na pwedeng humuli sa'yo, pero may Diyos na nakakakita. Kaya may mga anghel, may Diyos. Yung mga anghel naman, mga minister po niya, ito po yung mga nagmimisyon sa mundo para gabayan po tayong mga anak ng Diyos. Kita po nila yan, nililis nila lahat ng ating ginagawa. Kaya pagkatapos natin gumawa ng kasalanan, akala mo walang nakakita, okay lang. Hindi po, may Diyos na nakakakita. Kaya ang nangyayari po nun, nakukulong na naman po tayo. Nahihirapan na naman po tayo sa kalagayan po natin. Ngayon po pala, ang sekreto pala, upang ikaw ay makalaya, yung pagsisisi na tinatawag, pag sinabing pagsisisi kasi, ibig sabihin, Lord, ayaw ko na nito. Ayaw mo na. Yung mga nasa kulungan, nagsisisi na ako sa ginawa kong kasalanan po, sisi na po ako. Kaya pinagbabayaran yung kasalanan nila doon sa kulungan hanggang sa makalaya sila. Tama po ba? Amen? Ang purpose ng kulungan upang pagbayaran ang kanilang kasalanan. At para sila'y makalaya, lalo pa matindi yung kasalanan, kinakailangan nilang makitaan sila ng pagsisisi para sila'y parulan. Tayo po ay ito, si Haring Hezekias. Meron pong mga repentance sa buhay po natin na bunga ng number 1 ay ang disiplina ng Diyos. Hebrews chapter 12 verse 10. Number 1, nagsisisi tayo, number 1, ay bunga ng disiplina ng Diyos. For our earthly fathers discipline us for only a short time, as seemed best to them, but He disciplines us for our good, so that we may share His holiness. Ibang salin nga po dyan, kung meron kang Tagalog, sa 12 ng 10, sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Gayon din naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo'y maging banal tulad niya. So number 1 na maglilid sa'yo sa repentance is discipline of God.
nakaranas na kayo ng dinisiplina na yung anak ninyo? Kasi yung anak ninyo, nakita ninyo, nahuli yung nagnakaw. Okay? Nagnakaw ng pera sa pitaka ninyo. Huli. Kitang-kita. Anong gagawin po ninyo? Halimbawa, may tindahan kayo, nakita ninyo, anak ninyo, huli sa akto. Ano? Anong gagawin po ninyo? Di ba kukuha kayo ng pamalo? Pagkatapos po nun, papaluin minsan yung kamay. Papaluin ang kamay. Nakita kita, mat ka kami kupit. Kamay mo labas. Pak! Huwag mo nang uulitin yan. Pak! Kung hindi sa kamay, sa puwet, papaluin ka. Ngayon, ang purpose po nun, para yung bata magsisi sa kanyang ginawa. Magiging dahilan yun, magiging daan yun para hindi niya na ulitin yung kanyang ginawang pagnanakaw. Amen? Kasi nga, na-experience niya yung disiplina ng magulang. Ito po, tatanungin ko po kayo. Isa-isahin ko po yan yung mga nagli-lead sa atin sa pagsisisi. Anong gusto mong klaseng pagsisisi ang gusto mong mangyari sa iyo? Number 1, disiplinahin tayo ng Diyos para magsisi tayo. Sabi ng Bible, hindi nakakatuwa kapag tayo dinidisiplina. Hebrew 12 verse 11, habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Nung ako po'y pinapalo ng lolo ko, dinidisiplina ako ng lolo ko. Kasi gabing-gabi na ayaw ko pa rin umuwi nung panahon na yon. Pag hindi ako umuwi, pag narinig ko yung yan ang kinakatakutan naming magkakapatid. Pag si Lolo, takbo! Takbuhan na po kami niyang magkakapatid. Kanya-kanyang diskarte ng lagay ng karton sa puwet. Kasi sigurado, kasi meron po kaming lamesa doon. Takadapa po kami doon. Si Lolo, meron pong sinturon yan. Nasa gate po yan si Lolo. Kinakatakutan namin yan. Takbo kami. Takbo. Kanya-kanyang karton. Pagkatapos, yung pagkapasok sa pintuan, hindi ka pa dumara pa. Pong! Pong! Sapul ka na agad. Bukod pa po yung sa ano ka pa ha? Bukod pa yun. Pak! Pinapalo. Dinidisiplina kami. Pero alam ninyo, yung disiplinang iyon, napamahal ako lalo sa lolo ko. Iba kasi yung disiplina, yung magkakaroon ka ng galit at puot. Tama? For example, may mayabang, may mga tropa-tropa ka, yapang nito. Sino tong dayong ito? Hindi sa taga dito to starteran mo na. Disiplinahin natin yan, yabang na yan, para matanggal yung yabang niya. Susuntukin naman, bugbukin. Sigurado, yung mararamdaman nun, paghihigante. Paghihigante. Ang mararamdaman nun. Pero pag magulang, nagmamahal, ang mararamdaman mo, pagmamahal. Amen? Salamat sa mga magulang po nandito na minsang dumisiplina sa kanyang sa kanilang mga anak. Saludo po kami sa inyo. Kayo'y nagmamahal sa inyong mga anak. Tama, palakpakan po natin ang Diyos ng buhay. Dahil sabi ng Panginoon, habang bata pa, disiplinahin nyo sila. Dahil pag malaki na sila, pag pinalo mo sa puwet yan, hindi na applicable. Hindi na siya applicable. Pero tayong mga anak ng Diyos, na-experience mo na yung, dahil matagal, di ka na nagsisimba tagal mo na din nagsisimba, hindi ka talaga nag-church. Yung bigla kang pinalo, bigla kang, sumakit yung tagiliran mo. Ano nangyari sa akin? Hirapan ka na huminga. Kasakit ka na ngayon.
minsan hindi nila makita yung purpose. Minsan pinapahintulutan ng Diyos ang mga ganong mga pangyayari sa buhay po natin para lang magbalik loob tayo sa Diyos. Para muli tayong tumingin sa taas. Panginoon, help me. Hindi ko pala kayang mabuhay nang wala ka. May sakit po ako ngayon, tulungan niyo po ako. Pagalingin niyo po ako. At ang Diyos naman, ang maganda rito, ang good news, ang resulta ng pagsisisi. Si Haring Hezekias, mamamatay na, nagsisi sa kanyang kasalanan. Bagamat hindi na mention yung specific na sin, sa pag sinabi ng Diyos, tawagin mo ng buong pamilya at mamamatay ka na. Nagsisi siya, at nakita ng Diyos yung kanyang pagsisisi, pumatak ang kanyang mga luha sa kanyang mga mata, at sinabi ng Diyos, mag-e-extend pa ang buhay mo, hindi ka pa mamamatay. Yun po ang benepisyo ng pagsisisi, kapatid. Kumbaga di sa mundo, pag nakulong ka, nagsisi ka, nakakalaya. Amen? Tayong mga tao, mayroong kang taning na yung buhay mo, marami po niyan, pero nagsisi sa kanyang kasalanan, binibigyan pa ng pagkakataon ng Diyos para makapagbagong buhay at na-extend pa ang kanilang mga buhay. Amen? Palakpakan po natin ng Diyos. Yan po ang nagagawa ng pagsisisi. May mga sakit, may mga pinag-pray po tayo, pinagaling ng Panginoon sa kanilang sakit, bukang bibig nila pag may sakit sila. Magbabalik ng loob na po ako sa Panginoon. Nagsisisi na po ako sa mga kasalanan ko. Diba? Pagpalay niya po ako, Pastor. Mahirap na po. Di ba? Di ba? Mahirap na po ng nangyayang ko. Sige, mahabagin ng Lord, maawain ng Panginoon. Yun, pag-pray, gumaling ngayon. Siyempre, ine-expect ni Lord na, na magbabagong buhay na, magbabalik loob na. Lumakas lang, nawala na naman. Pero, hindi lahat ng tao ganon. May mga tao na pagkatapos na gumaling sa kanilang sakit, makikita mo talaga, nagbagong buhay. Hello! Nagbagong buhay talaga. Discipline of God magli-lead sa'yo sa repentance. Pero ayaw po natin ng ganong disiplina. Amen? Ayoko nun. Hindi ako na-win ni Lord doon. Hindi ako na-win ni Lord sa disiplina. Hindi ako na-win doon. Yung iba na-win doon. Ano po? Nung pagkatapos paluin, tumino. Pero wag mong hayaang paluin ka pa para tumino. Wag mo nang hintayin yon. Pangalawa, ito po yung the truth will lead you to repentance. Second is truth. Katotohanan. The truth will set you free. Malalaman ninyo ang katotohanan at kayo ay lalaya sa pamagitan. Anong katotohanan? Naalala niyo po si Jonas, sinabi ng Panginoon, pumunta ka sa Nineveh, gugunawin ko ang Nineveh. Jonas chapter 3 verse 4 say, pumasok sa lunsod, pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag, gugunawin ang Nineveh pagkaraan ng 40 araw. Jonas 3 verse 5, naniwala ang mga taga roon. Yung truth, yung katotohanan, naniwala sila sa truth. Ano yung truth? Ano yung katotohanan? Ipinahayag ni Jonas ang katotohanan. Gugunawin ng Diyos ang Nineveh. Gugunawin ng Diyos ang Nineveh. Truth yun, katotohanan. Gugunawin ang Nineveh ng Diyos. Sabi sa verse 5 ng Jonas 3 verse 5, naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno silang lahat at nagdamit ng panluksa bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Jonas 3 verse 8, lahat ng tao at hayop ay magdamit ng panluksa. Maging man yung mga pusa at aso nila, fasting. Ano po, hindi nila pinakain. Damay-damay na, hayop, magtao. Lahat nagsisi. Naniwala sila sa word ni Jonas. Taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa, pagsisihan ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at iwan ng masamang pamumuhay. Jonas 3 verse 10. Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan,
Kaya hindi niya pinarusahan ng mga ito, tulad ng kanyang naunang sinabi na bago ang desisyon ng Diyos, may parusa na sila, gugunawin ng Nineveh. Pero nakita ng Diyos ang pagsisisi ng mga taga Nineveh. Ano pong nangyari? Hindi na tinuloy ng Diyos ang pagkunaw sa Nineveh. Yaan ang nagagawa ng pagsisisi, kapatid. Kapag marunong humingi ng tawad ang tao, marunong magsisi sa kasalanan, ilalayo ka nito sa kapahamakan. Hallelujah! Kaya ang pagsisisi, repent! Repent! Good news! Kaya ang Bible, tinawag na mabuting balita, magandang balita, sapagkat yung sa salitang repent, magsisi ka, good news yan, sapagkat pag nagsisi ka, ang kaparusahan ay hindi darating sa'yo. Hindi ka parurusahan dahil nagsisi ka. Sapagkat may kaparusahan sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Walang matuwid kahit sa lahat nagkasala. Romans chapter 6 verse 23. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Pag nagsisi ang tao kay Jesus, kasi tayong lahat ay makasalanan, pwede tayong mapunta ng hell. Pero may good news, pag nagsisi ka, ililigtas ka ng Panginoon sa kaparusahan na paparating sa lahat ng tao sapagkat ang tao ay nagkasala. Pero ang mabuting balita, ang Diyos ay mapagpatawad sa lahat ng mga taong magsisisi sa kanilang mga kasalanan. Kahit gaano man kalala ang kasalanan, katulad ng nasa katabi ng Panginoong Jesucristo, isang kriminal na katabi niya nung nasa cross. Kriminal. Galing sa kulungan. Pinatawad pa ng Panginoon. Sabi niya, isasama kita sa paraiso. Kasi yung taong yun nagsisi sa kanyang kasalanan. Iyaan ang nagagawa, kapatid, ng mga taong nagsisisi sa kanyang kasalanan. Ang Diyos ay nagliligtas sa mga taong nagsisisi. Kaya huwag kang ma-offend kapag nakakarinig ka ng magsisi ka na. Mag-repent ka, huwag kang ma-offend sa word na yon. Good news yung word na yon. Kasi naririnig mo pa siya. Sapagkat yung mga nasa impyerno na, sila yung mga hindi nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Kung bakit sila nasa impyerno, lifetime punishment, sapagkat binigyan sila ng Diyos ng pagkakataong magsisi, pero hindi sila nagsisi. Kaya nga ang pinaka-message nila, repent! Repent! Magsisi kayo sapagkat alam ng Diyos in the future may kahatulan sa inyong lahat, may kaparusahan sa inyong mga tao, makasalanan kayong lahat, nagkasala kayo, kaya nga ibinibigay ko ang buhay ko sa krus. Yun ang ibig sabihin ng Panginoong Jesus, magsisi na kayo, binigay ko ng buhay ko sa inyo, mahal ko kayo, ayaw ko kayong mapahamak. Alam ng Panginoon ang kapangyarihan ng salitang pagsisisi sapagkat biblical, mula Old Testament ang lahat na nagsisi, pinatawad ng Diyos. Pangatlo, na maglilid sa iyo sa repentance, at ito yung pinaka-favorite at pinaka-gusto ko, at dito ako nagsisi sa aking mga kasalanan. Ano po yun? Romans chapter 2 verse 4. Amplified Bible, last verse na po natin to. Or do you have no regard for the wealth of His kindness and tolerance and patience in withholding His wrath? Are you actually unaware or ignorant of the fact that God's kindness leads you to repentance? That is to change your inner self, your old way of thinking, seek His purpose for your life. Anong ibig sabihin? Your kindness leads me to repentance. Your goodness and your mercy. May lyrics ba dyan? Tignan niyo po yung lyrics na yan, ha? Tignan niyo po yung lyrics, kakantahin po natin yan. Your kindness, yung isa po muna, your kindness leads me to repentance. Your goodness draws me to your side. Next, your mercy, ang iyong habag, calls me to be like you. Your favor is my delight. Anong ibig sabihin?
konsensya ang tatama sa'yo. Dahil napakabuti ng Diyos sa buhay mo. Sa kabila ng napakadami mong kasalanang nagawa, katulad ng alibughang anak na dumating ang panahon ng kanyang pagtalikod sa Ama, nawalay ng mahabang panahon sa Ama. Pero nung pagbalik loob niya sa Ama, niyakap pa rin siya, hinagkan pa rin siya, pinatawad pa rin siya, kaya mas lalong napamahal yung alibughang anak sa Ama. Yung tipong alalahanin mo mga kasalanan mo, nakaraan, mga taon ng pagtalikod mo, mga taon ng pagkakasala mo, tapos makita mong sarili mo ngayon, buhay ka pa rin hanggang ngayon. Hindi ka namatay sa panahong ikaw ay nasa kasalanan. Binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon sapagkat mahal na mahal ka niya. At makita natin itong kabutihan ng Diyos na ito. Kaya dahil siya'y mabuti, anong mangyayari sa atin? Pag naiisip ko yung mga kasalanang nagawa ko nung unang panahon, mas lalo kong na-appreciate ang Diyos sapagkat eto ako ngayon, eto ka ngayon, eto tayo ngayon. Buhay na buhay, hindi tayo namatay sa panahon ng ating pagsuway. Yung panahon na nagkakasala ka ng gusto sa Diyos, hindi ka namatay nung panahon na yun. Eto ka ngayon, nakakarinig pa ng Word of God, nakakapaglingkod pa sa Diyos. Pwede ka pang makabawi sa pamagitan ng pagsisisi mo sa iyong mga kasalanan. Lalo pa, nagkakaedad na po tayo. Ang dami na po nating pinagdaanan sa buhay. Sabi nga ng Peter, sapat na yung mga nagawa ninyo noon. Huwag na nating balikan yung ginagawa ng kabataan ngayon. Graduate na tayo doon. Dapat itong mga gantong edad, nagkakaroon na ng puti ang iyong mga buhok. Ito na yung panahon ng pagtalikod sa mga ginagawa ng mga kabataan ngayon na sinusubukan nila yung sinubukan niya na noon. Yung nagawa nyo na noon, yung mga kabataan naman ang gumagawa, alam ninyong hindi maganda yung ganong klaseng pamumuhay. Tama po ba? Yung mga tumanda na. Ngayon naman, ito naman yung panahon ng realization sa part natin na Lord, salamat. Your kindness, napakabuti mo. Kaya itong kabutihan ng Diyos na ito yung aking bit-bit at binibit-bit sa mga tao na pangangaral natin upang mag-lead at dalhin sila sa pagsisisi. Hindi hatol ang bit-bit natin sa kanila. Hindi judgment, kaya inutusan tayo ng Panginoon, do not judge. God will not judge you. Ayaw ng Diyos humatol tayo sa tao. Siya ang hahatol, hindi po tayo. Ang bit-bitin natin ay ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao. Sapagkat alam ng Diyos, maglilid yun sa kanilang pagsisisi kapag naramdaman nila ang pag-ibig ng Panginoon. Sa oras na ito, hihingi tayo muli ng tawad sa Diyos at ipapaalala ng Panginoon ang lahat ng iyong mga pagkukulang na gawang kasalanan at mararamdaman mo ang kanyang pagpapatawad sa iyo, ang kanyang kabutihan sa iyo. Tayong lahat ay pumikit. Your kindness, repent. Lahat ng mga backup worshiper, habang tayo ay lumalapit sa Diyos sa mga oras na ito, ipapaalala ng Panginoon ang mga nagawa mong kasalanan noon. Pero hindi ka namatay sa panahon na ginagawa mo yun. Hindi kinuha ng Diyos ang buhay mo sa panahon ginagawa mo yung mga kasalanan na yun. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Back row, music. Ipapaalala ng Panginoon ang mga kasalanang nagawa mo. Pero hindi Kanya kinuha ng oras na yun.
Hindi niya pinahintulutang patayin ka ng dyablo. Pinrotektahan ka pa rin ng Panginoon. Dahil ayaw niyang mamatay ka sa kasalanan. Gusto niyang matapos mo ang buhay mo sa mundo na ikaw ay banal. Pinatawad niya. Malinis sa harapan niya. Kahabagan kayo ng Panginoon, ma-appreciate ninyo kabutihan ng Diyos sa inyong buhay na maglilid sa inyo sa pagsisisi. Mas malapit ang Panginoon sa mga taong umaaming sila'y makasalanan kaysa sa isang pariseyong pumunta sa isang church at sinasabing siya'y matuwid na hindi na kinakailangan magsisi na katulad ng isang publikano. Dinadakukan ng kanyang dibdib, umaamin na ako'y makasalanan, Panginoon. Ang sinabi ng Panginoon, lumabas ang publikano ngayon na mas pinagpala kaysa sa isang pariseyo. Na para bang iniisip niyang siya'y matuwid, na hindi na kinakailangang magsisi. Ipapaalala ng Panginoon ang mga pagsuway mo. Pero sa kabila noon, hindi ka namatay. Binibigyan ka ng Diyos kasi ng pagkakataon na makapagsisi, makapagbalik loob, tumanggap kay Jesus, makapaglingkod muli. At maranasan mo ang buhay na hahantong sa langit. Mahal na mahal kayo ng Panginoon. Oh God, you are good. You are good. Sis, your kindness leads me. Come on, all of you. I want to hear your voice. The Spirit of the Lord. Your mercy. Appreciate the goodness of God in your life. Appreciate it. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Come on, Lord. Ang lahat ay magsisi. Ang lahat ay mag-repent. Bawat isa ay magsisi sa kanilang mga nagawang kasalanan sa oras na ito. Kung ako ang pastor, grabeng magayuno, manalangin, banal, nagpapakabanal, ay grabe pa rin ang aking pagsisisi. Mas matuwid ka pa ba sa mga lingkod ng Panginoon? Para hindi ka magsisi sa iyong mga kasalanan? Mas banal ka pa ba kaysa mga nagpapakabanal? Isama mo ang sarili mo sa oras na ito. Imaginein mo, nakatulad ka ng isang babae na sa paanan ng Panginoong lumuluha at umiiyak. Grabe ang pagsisisi at appreciation sa Panginoong Jesucristo, sa kanyang pag-ibig na pinamalas ng Diyos sa kanya. Kaya sa bawat isa ay magsisi sa kanyang mga nagawang kasalanan, mga pagkukulang nagawa hanggang sa mga oras na ito. Habang tayo umaawit, habang tayo sumasamba, lahat ay magsisi. You are good. Once again, your kindness leads me to repentance. Bawat ng lahat ay magsisi. Your kindness to repentance. Lahat ay magsisi. With all of your heart, repent! The kingdom of God is near. The blessing of repentance.
sa pamagitan ng iyong pagsisisi. Extend the lives of all your people. Ako'y nagpapakapamahal sa iyo, Ama. Ako'y mga makasalanan. Na kinakailangan ng iyong mabangat awa. Wala pwedeng magtanong sa ako'y mga makasalanan. Kung may mga taning na buhay, Lord, nang ilan po sa amin sa oras na ito, sa pamagitan ng kanilang pagsisisi, extend mo ang kanilang mga buhay. Pahabain mo ang buhay ng bawat isa, huwag mo hayaang mamatay ng maaga. Nakatulad ni Haring Hezekias. Extend the lives of all your people here, my Father. Kung may mga parusang nakalaan dahil sa aming mga pagsuway in the future, Lord God, ay huwag niyo pong hayaan na ito mangyari pagganap. Ngayon pa lamang, Panginoon, ay papawid mo na anumang punishment, papawid mo na anumang bunga ng kasalanan na nagagawa ng iyong mga anak. Papatawarin mo ang bawat isa at katulad ng ginawa mo sa libughang anak, bibigyan muli ng paliyapak, bibigyan muli ng sigsig, natanda ng iyong pagiging, Panginoon, mahabagin at maawain Diyos. Ang restoration, ang lakas, ang pagbabalik sa lahat ng mga pagpapalang nawala sa kanila. Ano bang lakas, ano bang nawala, Panginoon, ay iyong ibabalik because of the power of repentance. We declare revival in their lives. We declare your spirit, my Father, once again, like Samson. You will pour out again your spirit. You will anoint it. You will bless them again. We declare restoration. We declare revival. We declare your forgiveness. We declare promotion because of the result of repentance. Hallelujah! O sa palamalene. Hallelujah! At sa pagbago ng iyong mga anak, ang liwanag ay muling sasamin. Ang pag-asa ay muli mong ibabalik. Ang mga pagpapalang nawala katulad sa libong hanap ay iyong i-restore. In the name of Jesus! Oh God, ang talinong naglaho sa iyong mga salita ay iyong ibabalik. Magbabalik ang